Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Hi guys, this is Anita and this is what happened. This time, uuwi nga pala kami ng Marinduque. At syempre, umorder muna kami ng favorite coffee namin para magising kami sa biyahe. At kumain na muna kami ng dinner sa labas. So, uuwi nga pala kami ng Marinduque dahil birthday ng pamangkin ko. And this is what happened, bakit kami naiwan ng barko. At eto na nga, habang bumabiyahe kami, napansin ni Ostino na may something sa motor dahil may umuusok at nangangamoy. At tumigil nga kami sa isang tabi at chinek niya ito. At nakita namin na natunaw yung pintura ng kanyang mags. At sa mga oras na ito ay talagang kinakabahan ako kung matutuloy ba yung biyahe namin o hindi. At buti na lang hindi ito major problems dahil nag-overheat lang daw. After maging okay yung problema namin, tinuloy na namin ang aming biyahe. At dahil isa itong long ride, kailangan hindi ako matulog. Dahil simula Muntinlupa hanggang Dalahican Port, ito ay tinatakbo namin ng almost 2 hours to 3 hours. Dahil gabi nga kami bumiyahe, kailangan talaga namin mag-ingat. At sa mga oras na ito ay naghanap nga kami ng Jollibee na open for 24 hours dahil hindi pwedeng uuwi ako ng walang pasalubong sa aking pamilya na favorite nila. At lalo na ng anak namin ang crispy chickens. Dahil sa probinsya namin, walang mga fast food chain. Kaya every time na uuwi ako ng probinsya, hindi talaga mawawala itong pasalubong ko sa kanila. At dito nga, naghintay kami ng 20 to 30 minutes dahil hindi talaga pwede ito mawala. At ito nga ang aking binili. Isang bucket na chicken and more yum burgers. So sa mga bumabiyahe ng ganitong oras, please mag-ingat kayo dahil malalaking truck talaga yung kasabayan nyo sa biyahe. And isa pa, ito yung nangyari sa biyahe namin. Niligaw kami ni Waze. Pinapasok kami sa isang eskinita na ito. Na hindi naman ito yung totoong daan papuntang Dalahican Port, Waze. At nasabi nga namin, hala, parang iba to. Parang hindi ito yung daan. So bumalik kami doon sa main road. Dahil hindi talaga yun yung tamang daan. At ito, nakarating na nga kami doon sa Dalahican Port. So, eto na yun. Nagpipray na ako this time na hindi kami maiwan ng barko talaga. Dahil ang mga oras na ito ay 3 a.m. na in the morning. And I know na last trip na ng barko yun. So, positive pa rin ako na makakasakay kami agad ng barko. Para makarating kami ng Marinduque ng maaga din. Dahil ang gusto ko nga ay masulit ko ang araw ng pagbabakasyon ko doon sa probinsya namin. At masulit din namin na makasama yung anak namin. Sa mga viewers na hindi nakakaalam kung saan ang Marinduque po ay Region 4B. Ito po yung Mimaropa, Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. Ayan, dyan po kami belong. And wala po kami sa Visaya. Dahil ang dami nagtatanong sa akin kung Bisaya ba daw ako. Siguro dahil sa pananalita ko rin. So sa mga gusto po palang pumunta ng Marinduque, dito po ang sakayan papunta sa aming probinsya sa Dalahican Port, Lucena City. 2.5 and 3 hours po ang biyahe ng barko sa gitna ng dagat. At sa mga oras na ito ay umuulan na nga at binibilisan na namin ang takbo ng motor. At pagdating na nga namin sa loob ay sinabihan na kami na kakaalis lang daw ng barko yung last trip. Ayun, I'm so sad dahil ang first trip na nito ay 7 a.m. in the morning at ang mga oras na ito ay 3 a.m. pa lang. So no choice, matutulog kami sa loob ng terminal. Naiwan ang barko. And dito nga pala yung pila kung saan bibili ka ng ticket at ng terminal fee. Diba walang tao? Dahil nga wala nang biyahe. And andito nga pala kami sa labas at nagpapahinga kami ng konti, then pumasok na kami sa loob para doon kami magpatuloy ng pahinga at makatulog. At dito nga ay chinecheck nila ang laman ng aming bag. Huy, baka kung ano mabuklat mo dyan ate. Syempre, para sa safety ng mga biyaheros, kailangan ang lahat ng taong makakapasok doon ay walang dalang mapanganib na bagay. At andito na nga kami sa loob ng terminal kung saan andun yung mga chairs, mga waiting areas. At dito nga kami ay naghahanap kami ng pwede naming mahigaan. Dito naman ay aircon, so walang problema kung dito ka matutulog sa loob ng terminal. At malinis din naman siya. So dito na kami maghihintay ng sikat ng araw para sa first trip ng barko. So time check is 4:30
a.m. in the morning. So, ang masasakyan na naming barko ay 7 a.m. in the morning. Malayo-layo pa yung lalakbayin namin dahil sa Santa Cruz pa yung pupuntahan namin. At sa mga oras na ito ay inaayos ko lang yung buhok ko dahil matutulog na rin naman ako.